Hi guys, kumbawa. So, andito na naman ako at tulad ng pangako ko sa inyo, marami ulit akong bagong kwento. Pero pasensya na dahil unahan ko na kayo. Medyo magugutom nga kayo sa vlog na to. Pero bago yan, balikan muna natin yung mga nangyari kahapon. Di ko na naisama to sa vlog ko kasi nga medyo hahaba yung video natin. So, kahapon nga pagtapos natin ng walang hamaguri, ay niyaya ako ni Joshua na kumain sa Yoshinoya. At dahil food trip nga to, sino ba naman ako para tumanggi, di ba? Pero dahil ayaw din namin gumastos ng malaki, dito lang tayo nagpunta sa Yoshinoya kasi mura ang pagkain dito. At bukod pa dun, alam mo ba na popular ang pagkain ng gyudon sa Japan dahil sa kombinasyon siya ng masarap, mabilis, mura at nakakabusog. Parang comfort food na swak sa busy na lifestyle ng Japan. Maraming gyudon chain at restaurant sa Japan kaya convenient kahit late na o nagmamadali. Matagal ng bahagi ng Japanese fast food culture ang gyudon kaya naging everyday meal na ito para sa maraming tao. Sa madaling salita, gyudon is Japan's answer to gusto ko ng masarap na meal ngayon pero ayokong gumastos ng malaki o maghintay ng matagal. At sa mga wala pang idea o hindi pa nakakakain ng gyudon, ganito ko siya ilalarawan sa'yo. Karaniwang manipis na beef at sibuyas na niluluto sa matamis o maalat na sauce tapos ihahain sa ibabaw ng kanin. Mas mura kaysa maraming full meal sa restaurant kaya popular sa student, office worker at commuters. O siya, tama na nga ang kwento, ang daldal ko na yata. Kain tayo, itadakimasu! At bago pa tayo mapasarap ng kwentuhan, parang pagkain ko lang ng gyudon, magpapakilala na muna ako. At kung bago ka lang nanonood ng video ko, by the way, ako nga pala si Joel, TITP dito sa Japan. Let's go! So fast forward na nga guys at kinabukasan na to. Bali ngayong araw pala, linggo. Medyo nakakahiya pa ngayon nangyari nito dahil 3:30 ang usapan namin na magkikita kami at nalit nga ako ng gising. 4:30 na ako nagising kaya yan, nakita na natin yung pag-ahon ng araw. Bali mag-isa ko nga lang ngayon dahil hindi nga nakasama si Joshua kasi masakit ang ulo niya. At dahil napag-uusapan na lang din natin yung late ko nagising, bibigyan ko na rin kayo ng tips kung gusto nyo makarating dito sa Japan dahil isa rin yan sa mga kultura nila. Mahalaga kasi sa maraming Japanese ang pagtupad sa usapan at pagiging tama sa oras dahil konektado ito sa tiwala, respeto at responsibilidad. Kaya kung gusto mong ma-adapt ang kultura ng Hapon, ito yung mga dapat mong tandaan. Una, paggalang sa oras ng iba. Kapag nahuli ka, maaring maabala ang schedule na ibang tao. Pangalawa, tiwala kapag sinabi mong gagawin mo ang isang bagay at tinupad mo, mas nagiging mapagkakatiwalaan ka. Pangatlo, harmony o pagkakasundo. Mahalaga sa Japanese culture ang hindi pagdulot ng abala o inconvenience sa iba. Pang-apat, disiplina at pagiging responsable. Ang pagsunod sa napagkasunduan ay tinuturing na bahagi ng pagiging maaasahan. At ang huli, maayos na sistema sa trabaho, paaralan, trend at mga appointment. Maraming bagay ang nakadepende sa tamang oras. Kaya kung nakasanayan mo sa Pilipinas ang pagiging tokis at hindi tumutupad sa mahalagang usapan, wag na wag mong dadalhin dito yan sa Japan. So fast forward na nga guys, hindi ko na rin naipakita sa inyo yung mga nahuli natin at di rin naman ganong karamihan yun. Kasi nalobat yung cellphone natin. Mag-aalauna na rin siguro kami nakauwi at naglaba pa ako, sabay naligo at natulog. Kaya ito kinagabihan na pagpasyang o magluto ng binagoongan. At dahil version ko to, manood na lang kayo. Nagisa muna ako ng sibuyas at bawang. Nasa sa inyo na kung lalagyan nyo ng kamatis pero naglagay na ako ng isang piraso dyan. Gisa-gisahin lang natin yung mga aromatics natin hanggang sa lumambot rin yung ating kamatis. Tapos paulanan na natin ng baboy na siya naman talagang magpapasarap yan. Tinimplahan ko na rin yan ng paminta at konting asukal. Pambalanse lang ng lasa. Pero pwede namang hindi nyo nalagyan ng asukal. Nakadepende naman yan sa inyo. Tulad yan ang palagi kong sinasabi, kanya-kanya naman kasi tayo ng way ng pagluluto. Naglagay na rin ako ng 3 pirasong sili dyan dahil mahilig nga ako sa maanghang na pagkain. At nung palagay na ako sa texture ng baboy natin, naglagay na ako ng alamang. 2 kutsara lang guys. Saka ko binuhusan ng mainit na tubig para makatulong na rin sa pagpapabilis ng pagpapalambot natin ng baboy. Siguro pinakuluan ko rin siya ng 15 to 20 minutes at nung palagay na nga ako, ito na, nilagay na natin yung pirito natin na talong. Napakasarap niya yan, lalo na kung marami talaga siyang talong. Syempre, hindi na natin patatagalin to dahil ready to serve na rin naman na to. Lalagyan na lang natin ng konting spring onion and
there you have it. Meron na tayong binagoongan na baboy. So kung nag-enjoy ka, paki-like naman ang ating video at paki-share mo na rin. Libre lang naman. So bali hanggang dito na lang guys. At kung gusto mo makarating dito sa Japan, ito ang aking agency at ang aking school. Nandito na rin ang mga taong kailangan yung hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Di kayo made. Sayonara. Sostigo. Sityo. Arigato gozaimashita.